Dalawang barkong pandigma ng China ang itinaboy ng PCG. Oo, barko ng Philippine Coast Guard laban sa warship ng China. Greenland kung hindi mapapasa kamay ng Estados Unidos, katapusan na daw ng Amerika sa digmaan. Greenland unti-unti na palang sinasakop ng China at Russia. Oo, doon daw magsisimula ang posibilidad ng World War III. Tara, pag-usapan natin yan. Matapang na sinugod ng Philippine Coast Guard ang illegal na pagpasok ng China sa EEZ. Pero bakit nga ba nakakapasok ba din ang China? Nagpapatay kasi sila ng tracking or identification system, pero kita pa din yan ng Pilipinas kada galaw ng China. Walang pag-aalinlangan sumugod agad ng PCG ship. Paglilinaw ni PCG Commodore J. Tariela, hindi natatakot ang PCG na palayasin yan kahit armado pa yan ng missile. Tapang ng PCG Pero alam nyo ba bakit matapang? Napaulat kasing nasa Spratly Island pa rin ang USS Abraham Lincoln Courier Strike Group. Tapos malayang lumilipad pa ang F-35 Lightning II. Etong mga fighter jet na to ang umatake sa Venezuela na hindi na-detect ng Chinese radar at air defense missile system. Ito siguro ang dahilan bakit umatras din ang barkong pandigma ng China. Ang China naman, pinost sa social media na provocation ang ginagawa ng Pilipinas. Pabiktim lagi ang China. Philippine Coast Guard pa talaga ang nangahamon. Kayo nga ang armado ng missile tapos kami pa ang sasabihan nyong mayayabang. Meron tayong PLA Navy na namataan. Ito yung 42 nautical miles. No? Ito yung PLA Navy bound number 627. At kahapon, nakita naman natin yung isang China Coast Guard 3106 at a distance of 73 nautical miles from Capones Island. But what is important for us to highlight, regardless of the size of these Chinese vessels, both PLA Navy and Chinese Coast Guard, we have never been deterred to challenge and to also ask for what is their intention. No? And it's important for us to do this so that they cannot normalize itong kanilang illegitimate patrol na ginagawa sa West Philippine Sea. Kung ayaw ngang magpasakop ng Greenland sa Amerika ng maayos, military actions ang sagot ni Trump. Oo, gigirahin ng Amerika ang Greenland para hindi mapabagsak ang US. Once kasi na makontrol ng China o Russia ang Greenland, katapusan na daw ng Amerika. Kumbaga, pinakakahinaan ng US ang Greenland. Parang tayo. Benham rice o Philippine rice ang kahinaan ng Pilipinas. Dahil halos lahat kasi ng base militar ng ating bansa nakatutok sa West Philippine Sea. Ayaw ni Trump na idaan sa gihirang pananakop. Prioridad pa rin daw ni Trump ang pakikipag-usap o pagbili na lang sa Greenland. All options are always on the table for President Trump as he examines what's in the best interests of the United States. But I will just say that the president's first option always has been diplomacy. The president has been very open and clear with all of you and with the world that he views it in the best interest of the United States to deter Russian and Chinese aggression in the Arctic region. And so that's why his team is currently talking about what a potential purchase would look like. Malakas ang Amerika sa giyera, oo, totoo yan. Pero, gugustuhin mo bang kapitbahay mo ang China at Russia? Siyempre hindi. Nag-iingat lang si Trump. Gaya nga ng sa Venezuela, kinausap ng maayos ng Amerika si Maduro. Pero tuta kasi talaga ng China ang Venezuela. Kaya walang choice si Trump kundi pabagsakin na lang ang presidente. Again, look at Venezuela. He tried ardently to strike a good deal with Nicolas Maduro, and he told him, I will use the United States military and you will not like it if you don't take such a deal. And look at what happened. Kayo, anong masasabi nyo sa pagtaboy ng PCG? Ano rin ang opinion nyo sa posibilidad na pananakop ni Trump sa Greenland? I-komento sa baba ang inyong saloobin.